Magandang gabi mga ka-solar. So muli, nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. So nandito tayo ngayon sa Kalumpang, San Miguel, Bulacan. At sa likod ko nakikita ninyo ang isang hybrid on and off grid na inverter, 6 kilowatts. At tapos na yan, actually up and running. Kaya lang inabutan kami ng gabi, kaya yung nakita na charge from solar panels ay less than 100 each string. So kwento ko lang yung solar panel sa taas, ang equivalent power niyan ay 6 kilowatts at 500 watts bawat isa. So 12 pieces yon, and since 2 strings ang ating inverter, kaya 6 pieces per string. So, naka-series lahat yon. At maganda yung solar panel natin na nilagay dyan sa ngayon dahil yan yung upgraded one na N-type ang tawag. So, alam naman natin pagka P-type versus N-type ay mas lamang ang N-type in terms of percentage. At yung open circuit voltage niyan ay mas mababa and mas mataas yung amperahe. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung specs ng inverter na tumutugma sa amperahe na requirement ng inverter na yan base nga doon sa datasheet ng solar panel na Trina 500 watts N-type. So, gumamit tayo dito ng lithium iron phosphate. Ayan, at ipapakita ko rin sa inyo yung specs. So dito sa lithium iron phosphate natin 300 ampere hours yan. Ayan, makikita nyo, ilapit ko. 300 ampere hours. So nasa 15 kilowatt hours na ito ang energy storage. Ayan, 15 kilowatt hours. At pwedeng ang depth of discharge nito ay nasa 90%. Ang discharge voltage nito hanggang 44 volts. Pero nakasagad siya sa 58.4 volts na HVD or highest voltage disconnect. At lumalabas na kung 16 cells ang laman nito ay nasa 3.65 bawat cell ang high voltage disconnect niyan. So may design life na more than 10 years. Ayan. At maximum charge current ay 200 amperes. At titingnan din natin mamaya kung nagko-communicate na yan sa inverter. So ang maximum discharge current ay 300 amperes. Yan, may communication port tayong ginamit. Ayan. Ito yung CAN port natin. Ayan. At ito, ang address ng DIP switch ay naka-down lahat pagka wala kayong parallel. Ibig sabihin, isang piraso lang. Unlike dun sa ibang ginagamit natin na DIP switch, na pag isang piraso lang ginagamit natin, nakataas dito. Pero iba ito kasi all top elect ang brand. So, talagang dapat nakababa para ma-monitor doon sa ating inverter, which ipapakita ko mamaya. Ngayon, dito, tingnan natin yung voltage. Ayan, 52.64 at pag naka-negative, ibig sabihin, nagdo-draw ng current, humuhugot ng current from battery at pina-power up na lahat ng appliances dito sa bahay. So, tingnan natin ang capacity. Ayan, sa ngayon, ang remaining capacity niya ay 112.4. So, yung full charge capacity, 300 ampere hours. At ang state of charge niya ngayon, remaining state of charge, ayan, ay 37%. So, pag umabot ng 20% yan, which is yun ang pinaka-conservative na setting natin sa inverter, ay lilipat na yan sa Meralco at kukuha na ng power from Meralco. So, kung titingnan nyo yung percent na sinasabi ko na depth of discharge, dito
90%. Ayan. Pero yung setting natin para maalagaan lang itong battery, sinet natin sa 80%. Ayan, so eto, naka double terminal at ayan, maganda ang temperature, hindi mainit. Ayan, so malaki yung battery cable na ginamit natin dyan. At papakita ko sa inyo kung nagko-communicate na yung battery at saka yung inverter. So, pupunta tayo sa battery. Ito yan. So, 37% at konti lang yung power niya. So, ayan no. Yung negative 1 kanina nakita natin, ayan, ay nasa 1 ampere lang. Pero meron tayong dapat na i-reconcile dito, although yung battery charge voltage niya 58.0. Pero tingnan natin dito sa kanyang data sheet. 58.4. 58.4. Ayan o, 58.4. Yan ang pinakamataas. Pero ang nababasa ng ating inverter ay 58 lang. Okay? At saka yung sinasabi niyang maximum discharge, eto, na 300 amperes, ay magkaiba compared doon sa maximum charge current, ano? Tingnan natin, 300 at saka 200. Kasi dito, nakita na natin na nag-communicate pero naka-discharge limit lang ng 190 at charge limit ng 150. So, ayun, tama naman yung state of charge niya, naka 37%. At kung may alarm ang battery, makikita natin dito yan. Ayun, so yung grow watt, ayan, nakalagay kasi dito, pwede naman baguhin yan, pero ang default kasi na settings, ayan, grow watt. So, ayun mga kasolar, ano, ito, medyo bumaba na yung charge ng battery, nasa 35%, ayan, 4, negative 4, ibig sabihin umuhugot na sa battery, ayan, at bumaba uli, ayun, depende kasi sa nagiging load nila. Kanina nasa 700 to kasi umaandar yung kanilang pump. So ngayon mababa na lang ang kinukonsumo. So eto na lang. So up and running. Ayun, na-connect na rin natin yung wifi. 3 na yung ilaw niyan. So okay na. At ayun, as usual, ito naman yung mga controls natin. At ito, naka-separate yung sa battery breaker. At so ayan na andyan yung ISC maximum PB in ISC nasa 27 amperes DC. So okay na to, good to go. Bukas mag-harvest na lang galing sa solar panel at mamomonitor naman natin yan bukas pagka meron nang hina-harvest dito kasi kung makikita nyo, ayan, wala nang voltahe yung string 1, string 2, so magkakaroon bukas yan. At ayan, yung voltahe nila, no, yung input galing sa Meralco medyo mababa, supposed to be 220. Pero ngayon nasa, ayan, 211, fluctuating. So, medyo mababa ang kanilang load ngayon. Ayan, 85 lang. Baka umabot pa ng umaga ito kung ganyan lang. Saka lang tumataas, sir, pagka umandar yung motor eh. Kanina, nag-700 eh. Oo, kaya pala. Ayan. Bali, ilaw na lang ang gumagana niyan. Itong ilaw na to, saka yung rec. So may isolation din tayong ginawa. Mayroon tayong hiniwalay na mga
para sa emergency power system para sa load side. At papakita natin, no. So, yan yung main breaker nila at yun yung nilagay namin, 5 yon. Kalimitan dyan ay mga ilaw-ilaw. So, para sa, at saka may nilagay tayong aircon dyan. So, ito yung kanilang main distribution panel. So, yung mga iba dyan ay nilagay na natin doon. At in case of brownout, yung lahat na 5 yun ang pwedeng paandarin. So, yun. Yun lang muna mga kasolar. Yan lang muna ang ating munting setup. Ayan. At bukas abangan natin yung production ng solar panels. Ano? So, muli, maraming salamat sa panonood. At usap tayo sa susunod na video. Ang inyong kasolar, si Solarens.